Let's have all the ladies sing now. I am. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. All the brothers together. My heart is overflowing. My love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. Everyone together. Joy that knows no limit, a lightness in
Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Oh Lord, I love you forever. For you have always been my friend. Yes, I will love you forever and follow you until the end. You laid your life down on the altar. You endured hostility. You drank the cup of the Father. Just think about it. Well, I was still your enemy. Just remember back to the day now when I was far away, you called me. When I was broken in my sin, you brought your Spirit upon me and put a new heart within. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit on me. Spirit move. Spirit move in this temple. Spirit move in my life. Spirit move, I am calling. Spirit move, I am here. Spirit move in your temple. Spirit move in my life. Spirit move, I am calling. Spirit move in your temple. Spirit move in your temple. In your temple. Spirit move in my life. Spirit move, I am calling. Spirit move, I am. Spirit move upon me. In your temple, your temple. Spirit move in my life. Spirit move, I am calling. Spirit move, I am here. Pour, oh yes, Lord God. Pour out the rain upon your people tonight, Lord. Oh, let the showers of the living God pour down upon his people tonight. Ang Diyos ay patuloy pong tumugon sa ating pong mga
pangangailangan. Ang panalangin pong mayroon pong pananampalataya, ito ay tinutugon ng Diyos, mga kapatid. Amen? So, at ilid tayo sa prayer ni Brother Eugene, mga kapatid, ngayong gabi. Hallelujah. Minsan pa tayo po ay manalangin sa ating Panginoon at ating ipanalangin una ang gawain ito na tayo ay kausapin ng Diyos sa magitan ng online platform. Ang Diyos ay kumilos sa atin at mangusap, katagpuin ang ating spiritual na pangangailangan. At ipanalangin natin lalo na ang may mga karamdaman sa gabing ito. At ang ilang mga kapatiran ay ating pong makasama ngayong gabi. Minsan pa tayo magkaisa at manalangin sa ating Panginoon. Purihin, palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Minsan pa itinataas ka namin, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan ngayong gabi, O God. Sa oras na ito kami muli ay lumalapit sa iyo na nagpapakababa, O God. Itinataas ka, Panginoon. Dinadakila ang iyong pangalan. Salamat sa opportunity muli, God, na kami ay nagkatipon sa magitan ng online platform na ito, Lord. Nananalangin patuloy kami, God, na iyong pagsama ngayong gabi. Muli kang kumilos, hiningi namin ang pagsama ng iyong banal na Espiritu. Muli mo kaming kausapin, maging ang tagapagdala ng iyong salita. I-anoint mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. God, ngayong gabi, tinataas namin sa iyo, pagpalain mo ang bawat isa, God, at mga kapatiran ay makasama namin sa online midweek service, Panginoon, na ito. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang bawat gawain mo, buong bansa, Panginoon. Itinataas namin sa iyo ang pagbubunga, pagkilos mo, ang iyong pagliligtas, ang aming mga leader, Panginoon, mula kay Pastor Greg Mitchell, Panginoon, aming nilalapit sa iyo, padaluyin mong leadership, ang pangitain ng sangkalangitan ay padaluyin mo mula sa aming mga leader, Panginoon, at maranasan at tanggapin namin ito, God. At ngayong gabi, tinatas din namin ang may mga karamdaman, partikular, Panginoon, kay Richard Acosta, Panginoon, sa operation niya sa April 29, ngayon palang, Lord, anumang bukol ay aming pinapanalangin ang himala at kagalingan, God. Patuloy namin nire-rebuke at kung maaari po, Diyos, sinasampalataya namin, Panginoon, na mawala at malusaw ang bukol na ito sa pangalan ni Jesus, at ang kagalingan himala ay patuloy mo rin ipagkaloob sa mga ilang kapatiran na may mga karamdaman ngayong gabi, dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala maging ang pangangailangan ng bawat isa. Katagpuin niyo po sa gabing ito, dakilang Diyos, at patuloy na aming inaangkin na ang iyong patuloy na gagawin sa buong fellowship, bawat gawain, activities, maging ang sakit at karamdaman. Sa iyo na namin pinagkakatiwala ngayon pong gabi ang lahat. Inaangkin namin ang pagtatagumpay at ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, so isang mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. At welcome sa ating regular midweek service, although hindi parehas kami ni Brother Warren nakapunta ng church sapagkat una ay dahil sa trabaho natin, at si Brody naman ay yung kanyang so kaya, pero hindi pa rin dahilan para hindi nating magawa ang gawain na ito sa ating Panginoon at patuloy nating sabi nga ay ipagpatuloy. So kaya sabi nga hindi mahadlangan ang mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa atin. Amen. So kaya salamat sa inyong pakikipag-isa at cooperation, pagsuporta sa ating gawain. So naniniwala tayo na ang Diyos ay sabi nga 2 at 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon ang kanyang presensya. At sa ating mga first timer, welcome po kayo sa ating gawain sa church pong ito ng The Potter's House Christian Society po dito sa Hong Kong, pero sa Pilipinas ay Christian Center. So kaya salamat at tayo dadako sa ating mga announcement. At meron po tayong mga gawain, particular bukas,
mayroon po tayong Bible study sa ganap din ng 8:30. So kaya napakaganda kung tayo po ay susuporta sa ating mga ginagawang activities, particular ang online Bible study, ay marami po tayong matututunan at pwede po kayong magtanong sa anumang pwede ninyong alamin pa, lalo pagdating sa salita ng Diyos. So kaya mahalaga na tayo po ay makaunawa pa lubos ng kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Amen? So kaya pwede nyo po i-share ito sa ating mga kamag-anakan na walang pagkakataon na makapunta ng church, pero sa pagitan nito ay sila ay makapakinig ng salita ng Diyos. Naniniwala tayo na sa panahon ngayon hindi hadlang na para hindi nila maranasan ang biyaya ng Diyos. Kaya mayroon po tayong pagkakataon na ma-share po ang link pong ito sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, which is naniniwala tayo kaya po silang tulungan, kilusin ng ating Panginoon. So kaya ganun din ang ating regular service at Saturday. Mayroon po tayong 2:00 na gawain sa hapon, pero sa umaga mayroon po tayong evangelism. Gayon din sa Sunday ay mayroon po tayong umaga at hapon na gawain. Pero last Sunday, ang ganda ng ginawa ng ating Panginoon. May evangelism tayo nung hapon. So kaya 57 souls ang na-save. So kaya panalangin natin lalo na ang mga ito ay isang araw ay mag-lock in sa church. Amen. So kaya minsan pa sa darating na gawain po natin, tama ba? Hapon may evangelism tayo next Sunday. Evangelism tayo next Sunday. Pero sa last Sunday of this month ay meron po tayong discipleship po sa hapon. Umaga po yung gawain, pero ay yung hapon ay meron tayong discipleship. Ito po yung question and answer. May pagtuturo tayo pagdating sa mga bagay pamantayan at sabi na natin mga katuruan sa Biblia. Pwede po nating itanong kung ano ba yung stand ng mga Kristiyano, lalo na sa panahon ngayon, ano ba yung pananaw natin, ano bang stand ng church, kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. So marami po tayong pwedeng itanong sa discipleship. So kaya wag po kayong mawala, pwede po kayong sumama, umattend sa ating ginagawang discipleship. At syempre, wag po nating kaligtaan na mayroon po tayong ginagawang daily prayer. Okay, so kaya sa isang Kristiyano, lagi po nating tandaan, one of the aspect sa ating paglago spiritual ay huwag mawala ang ating araw-araw na pananalangin. Sapagkat yan lang ang pamamaraan na para ang Diyos ay lalong kumilos sa buhay natin. Kahit gaano man tayo kabala, sabi nga, ang panalangin ay nagbubukas ng kalangitan upang ibuhos ng Diyos ang mga biyaya na inihanda ng Panginoon sa lahat ng nagsisilapit sa Kanya. So kaya wag po nating hayaan na ang panalangin ay hindi natin magawa. So kaya sa church, hindi man tayo makapunta, pero pwede nating magawa sa bahay. Pero yung ating ginagawa every Saturday and Sunday before start date of the service, meron po tayong maagang ginagawa na corporate prayer. Sa Saturday, sinimulan na po natin 9:30, nakakapunta na yung iba. At ganun din sa Sunday ay 8:30. So pwede po natin gawin yan 8. So mayroon na pong makapagnalangin. At napakaganda sapagkat iba yung mararamdaman mo, lalo't nadadagdagan yung ating time, yung pananalangin. Hindi lang yung seconds lang manalangin, kundi mayroon po talagang kaiba na yung pagkamahaba na pananalangin ay mayroon pong kakaibang pagkilos ang ating Panginoon. So kaya ini-encourage po natin na yung iba ay sumama po kayo at mararanasan po natin yung mga kakaibang pagkilos pa ng Panginoon. Kaya ngayon pong gabi, so kaya siguro yan lang muna sa ating mga announcement. Dagdag na lang po natin dito yung ating pong nalalapit na International Bible Conference sa darating po ng May 6 hanggang 10. So kaya patuloy nating ipag-pray yan at yung ating revival sa June 28 hanggang July 3, ang ating tagapagsalita Pastor Jing. So ipag-pray po natin yan in advance. Sabi nga,
kapag ka may advance na panalangin, may advance din na paghahanda at pagkilos ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, siguro ibinibigay ko na ng pagkakataon kay Brother Warren. Kung mayroon bang gustong mag-testimony, kung mayroon man po, nais magpasalamat sa Panginoon, pwede nating i-open. So bago ko ibigay kay Brother Warren ang pagkakataon. Meron ba? At kung wala, siguro ay bigyan na natin ng pagkakataon kay bro upang tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos. Ihanda natin ang ating mga puso, ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, so isang magandang gabi mga kapatid. At salamat po no sa bawat isa. Alam ko na marami tayong mga ginagawa sa mga pagkakataong ito. Yung iba hindi pa tapos. Kasalukuyan nagtatrabaho pa rin pero meron tayong oras at panahon sa Panginoon. Napakagandang karakter nito mga kapatid dahil nagpapakita lang na tayo po ay mayroon talagang pagmamahal sa Diyos. At welcome po no sa ating pong mga first timer, kay Christina Marcial, no? So bukod kay Sir Christina, mayroon pa ba dyan na first timer ngayong gabi? So lahat ay nakakadalo na, no? Okay, so marahil yung iba ay nagtaka dahil nasa Google Meet po tayo ngayon. Supposed to be dapat naka-online tayo or nasa church mga kapatid. At katulad nga ng binanggit ni bro kanina, so minsan sa trabaho talaga, no? At ganun din, yung kalagayan ko naman mga kapatid na injured kasi ako. So di ako makalakad ng ayos, pumaga yung kaliwang pa ako. Mali yata ng tapak kaya no choice talaga kundi dito muna sa ating mga kinaroroonan. At salamat na lang, mayroon pong online na katulad nito. Hindi po natin napapabayaan po yung gawain ng Panginoon. Amen. Okay, so tayo po ay dadako po sa salita po ng ating Panginoon ngayong gabi. At ito ay napakalaga sa buhay po natin na maunawaan po natin na ang salita ng Diyos ay kalakip na ito. Ito na yung pinakang pagkain natin sa ating pong kaluluwa. Ang tao po ay mayroong kaluluwa. Kung paano po kumakain tayo physical, pinapakain natin, inalagaan po natin. So, ang pinakang pagkain po ng ating kalot espiritu, mga kapatid, walang iba kundi itong salita ng ating pong Panginoon. So, ito po ang nagiging pambalanse sa buhay natin. Kasi kung puro sa mga material na bagay lang, no, so hindi po balance yon. Kaya ang pinakang balanseng buhay, siya ay naglilingkod sa Panginoon, nagpapatuloy, at habang narito tayo sa lupa, may trabaho man, pero hindi tayo nakakalimot sa Panginoon. Okay? So ngayong gabi mga kapatid, kung kayo po ay may mga Bible dyan, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Colossians chapter 2 verse 1 hanggang 8. Medyo mahaba nga lang, pero babasahin po natin. Okay, Colossians chapter 2 verse 1 hanggang 8. Ito po ang pagkasabi dito. Sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang pagpipilit dahil sa inyo at sa nga sa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman. So, ang nagsasalita po dito ay si Pablo mga kapatid, no? Sulat niya ito sa iglesia po sa Colosas. Sabi pa niya dito sa verse 2, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Verse 3, na siyang kinataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa pananalitang kaakit-akit. Sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayumay nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakakita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Purihin po ang salita ng ating pong Panginoon. Tayo po munang manalangin. O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon. Ngayong gabi dakilang Diyos,
Ang aming pong panalangin, Panginoon, tulungan niyo po kami, ingatan niyo po kami ngayong gabi. Ang inyo po mga salita na mahayag dakilang Diyos ay patuloy dakilang Diyos magsilbing kalakasan sa bawat isa sa amin, sa mga nangihina dakilang Diyos. Marami po salamat, Panginoon, sa ilo ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so 5 lang pala yung nabasa ko. Tama ba? Tuloy pa natin. Nabitin, mga kapatid. Po, bro. Hanggang Okay. 5 lang. Sa 5 lang, no? So, naka-highlights kasi sa akin dito, di ko nakita. Okay, sorry po. Tuloy po natin. So, sa verse 6, sabi dito, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Nangauugat at nangtatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Last verse po. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa magitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. No? So muli po, purihin ang salita ng ating pong Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, nais ko pong mangaral sa paksang spiritual maturity in Christ. No? Napakalaga po na spiritual po ay maging matured po ang bawat isa po sa atin. Wala naman po na nagnanais na ayaw pong mag-mature. Maging po sa secular na usapin, alam nyo, gusto nila na maging matured or marami pa po silang matutunan sa kanila pong buhay. So lalo tigit po sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, mismo si Pablo, ang sabi niya, ang kanyang tanging hangarin sa kanyang buhay ay makilala pa ang Panginoon sa araw-araw sa kanyang buhay. Ibig sabihin po, sa buhay na ito ay dapat mayroon po tayong natutunan sa bawat araw. Amen. Sapagkat sa bawat araw mayroon po laging pagpapala na ibinibigay na tinatamasa po ang bawat isa po sa atin. Amen. So ibig sabihin, hindi lang po tayo na natili sa isang bagay, mga kapatid, kung hindi gusto natin na lumago pa, no? Lalo na po sa usaping spiritual. At makikita po natin yan, malalaman po natin yan sa ating pong sarili, kung ano po talaga yung ating tunay na katayuan sa harapan po ng ating pong Panginoon. Na sabi nga po na kanyang salita, mayroon pong nauuna, no? Na nahuli. Mayroon namang nahuhuli na nauna. Kaya ang paglilingkod po sa ating pong Panginoon ay hindi po ito yung tinatawag na seniority, mga kapatid. Na hindi ibig sabihin matagal ka na sa ating pong Panginoon at bago pa lang yung kapatid mo sa Diyos, ay pwede mong sabihin na maayos na yung spiritual, di ba? Kaya kung minsan nga mayroon pa rin mga mananampalataya kung kailan tumatagal ay para bagang hindi pa rin lumalago. Nandyan pa rin yung matampuhin, di ba? So sana pagka ang isang Kristiyano, pagka tumatagal na sa Panginoon, ay hindi ko sinasabi na wag na tayong magtampo, pero yung bang kunting pagsabihan lang ay nagtatampo na kaagad. Siguro, sa mga bago, pwede siguro yon. Amen. Pero tayo pong mga tumatagal na, bumibilang na sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, ay dapat mas lumago na tayo, no? So yung mga tampo ay normal lang yan, pero wag po tayo doon mag-focus, mga kapatid, sapagkat ang spiritual maturity in Christ ay hindi po nakakatulong yon, kundi mag-focus tayo sa mga bagay na katulad po na binabanggit ni Apostol Pablo dito, no, kanya pong sulat sa iglesia po sa Colosas, na kung ano po ang kanya pong nararanasan, no, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Ito ay sinasabi niya doon sa mga mananampalataya. Kita niyo po, no? Kaya ngayong gabi, mga kapatid, dalawang puntos lang ito. Una po ay number 1 po. Tingnan mo muna natin yung indication po or indication of spiritual maturity, no? So, yung salitang indication or indicator, diba, sabi nga ni Pastor, no, may mga yan may mga like for example sa isang sasakyan, so may mga indicator yan na
Like for example, kung full tank ba yan or kung ilan yung tinatakbo niya, kung gaano kabilis at ilang kilometro na rin ang kanyang tinatakbo. So no, makikita po natin doon yung mga indicator na yon at napakahalaga noon mga kapatid. Lalo na yung speedometer. Kasi pagka dumaan ka, like for example sa mga expressway, no, may limit po diyan. Pag lumampas ka diyan ay ano yan, mayroon pong mga violation po. Magbabayad ka, magmumulta ka, no? So ang aking po tinutukoy doon, malalaman po natin yung mga indicator na ito or yung indication na ito sa buhay din po ng isang Kristiyano. Amen. So alam ko, marami na po dito sa atin na tumatagal na rin po tayo na nasa ating pong Panginoon. Katulad po ni Pablo ay ini-encourage niya ang mga mananampalatay po sa Colosas na kung saan ay makita po sa kanila yung maturity talaga. Amen? Ang hirap kasi nung 40 years old ka na tapos, 'di ba? Alam mo yung galaw natin ay hindi pang 40, no? Alam yung ibig ko sabihin? Kumbaga dapat sa secular ay nag-matured, so lalo tigit po sa spiritual na usapin mga kapatid. Kaya dito po, doon po sa ating pong talata na binasa kanina, so ano po yung mga indication po of spiritual maturity? So isa na nga po dito na yung sinasabing a deep concern for our brethren in Christ, no? So ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Na yung ating pong pagpapahalaga, yung ating pong concern sa ating pong mga kapatid sa Panginoon. Amen. Na kung minsan, lagi po natin napapakinggan ito, na i-follow up si ganito, mga bagong tanggap, mga bagong dako sa church, no? Pero kung minsan ay nakakalimutan po natin na meron din po pala tayong i-follow up. Amen. Walang iba kundi yung ating mismong kapwa mananampalataya. Hindi lamang po dapat tayo concerned doon sa mga taon, mga baguhan man sila, kundi concerned din po tayo sa ating pong kapwa mananampalataya. Amen ba mga kapatid? Sino po ang may concern dyan, no? So, sa bawat isa. At nakikita naman po natin yan. Kaya nga, ang ating po laging sinasabi sa ating pong kapulungan sa church natin, mga kapatid, hindi lang tayo yung katulad ng mga sa reliyon, mga kapatid, na kumbaga walang pakialam, no? Ang makapunta lang ng church, pagkatapos parang wala lang. So, kita nyo naman kung ano po yung ating pong ginagawa, no? Kaya nga talagang mararamdaman po natin yan sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Lalo na yung talagang ang kanyang buhay ay inilaan na sa church. Amen? Mararamdaman mo yung pagiging pamilya mo bilang kasama po sa sa pamilya po ng ating pong Diyos. Kaya marapat lamang mga kapatid na katulad po na binanggit po ni Apostol Pablo nang sabi doon, maging concern po, no? Sabi pong, a deep concern for our brethren in Christ. Pag sinasabing deep ay dapat hindi lamang po ito basta lang concern, kundi may malalim, no, na pagpapahalaga, no, sa kanya pong kapwa. Kaya nga sabi doon sa verse 1, sapagkat ibig ko na inyong maalaman, basahin natin yon, kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo at sa nga sa Laodicea at sa lahat ng hindi nakakita ng mukha ko sa laman. Tingnan nyo mga kapatid, mayroon pong pagpipilit, no? Na bagamat yung iba ay hindi niya talaga nakikita personal, pero si Pablo po, naroon po yung salitang pagpipilit. Amen ba? So nawa, ang character na ito ay dapat maging character din po ng isang Kristiyano. Amen? Kumbaga, ginagawa niya ang lahat ng paraan na maging concern siya sa kanyang kapwa mananampalataya. Sa papanong paraan, alam niyo po, lahat naman tayo ay nakakaranas po ng mga pagsubok sa buhay. Amen po? At minsan, hindi natin namamalayan, si sister ay hindi natin nakikita ng mga ilang araw. So, alam niyo po, yan yung mga pagkakataon na kamustahin po natin sila. Amen?
Kaya alam ko naman ginagawa yan ng marami, pero ini-encourage pa rin tayo. Kaya yung salitang malalim na pagpapahalaga, yung concern mo sa iyong kapwa mananampalataya. Sapagkat si Pablo din naman, sabi nga niya, siya ay nagpupumilit, mga kapatid, no? Na bagamat hindi niya na-encounter talaga personal ang bawat isa. Sapagkat sa dami ba naman ng mga iglesia po na kanya pong sinusulatan po, no? Pinapaabot kung ano yung mensahe mula sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya nga po sa 2 Corinthians, kung mayroon ko yung Bible dyan, or 1 Corinthians chapter 11, verse 1, ang sabi dito, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Amen? So ito yung talata na sinasabi ko lagi sa atin, na maging tagatulad kayo sa akin. Si Pablo po ang nagsasalita dito na gaya ko naman kay Kristo, no? Kaya ginagaya niya, tinutularan niya po si Kristo. So alam po natin kung ano po si Jesus Christ, kung gaano siya ka-concern sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? So hindi naman po lingid sa atin, no? Kung paano po yung pag-ibig, yung pagmamahal ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo ay maging katulad kayo. Amen? Nandun yung concern niya. Kapatid ko sa ating Panginoon ngayong gabi, kaya nating sabihin din sa ating kapwa na yung paglilingkod mo, yung pagsunod mo sa Panginoon, kaya mo kayang sabihin na, sis, kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon, tularan mo kung paano ako sumunod sa Diyos. Kaya nating sabihin yun? Amen? Tapos biglang tawag dito, sumagot o di nga. Di ba? So, alam nyo, pagka kilala mo sarili mo sa ating Panginoon, hindi ka mangingimi na sabihin po yung salitang ito. Amen po ba? Kasi kung mayroon talagang karapatan o may authority po na magsabi ng mga salitang ito, ito yung mga Kristiyanong may mayroon pong tinatawag na spiritual maturity. No? Matured po, ibig sabihin yung kanyang pananampalataya, yung relasyon niya sa Panginoon ay talagang malapit-lapat ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Di ba? So, ano po yung mga ginawa ni Kristo, ni Jesus, nung siya nasa lupa, mga kapatid? Di ba? Ang ginawa ng ating Panginoon, bakit siya narito sa lupa? Amen? Na ang sabi nga, napakaganda po ng kanyang kalagayan doon sa langit. Pero hindi siya nanatiling kapantay ng ating Panginoon dahil ang tao ay nagkasala, napalayo tayo sa ating pong Panginoon, kaya ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya nga sabi ng John 3:16, di ba? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay di na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ginawa ito ni Kristo, mga kapatid. Kung babalikan din po natin, kung titingnan din po natin, sa pag-aaral po natin sa buhay po ni Pablo, kita po natin, di ba? Sa Book of Acts, kahit po may mga pagsubok, kahit po may mga persecution na nararanasan, pero sabi po ni Pablo, masaya siyang ginagawa ang lahat ng ito dahil sa pagsunod niya kay Kristo. Dahil, sabi niya, ginagaya niya, bagamat hindi naman talaga natin kayang gayahin, pero nandun po yung desire ni Pablo, mga kapatid. Amen? So sana tayo din po mga Kristiyano, amen, yung deep concern po natin sa ating pong kapwa ay naroon. Yung burden ba na sinasabi. Amen? Kaya nga kanina nabanggit ni bro, yung 57 souls na naabot natin. Kamusta kaya sila? Isa lang yung nakapunta, bagamat blessing yun. Amen? So, nasaan yung 56? Di ba? Nalala natin si Jesus Christ nung pinagaling niya yung 10 kaitongin. Di ba? Isa lang din ang bumalik doon. Hinahanap ni Jesus Christ, sabi niya, 10 yung gumaling, pero isa lang yung bumalik. No? Kaya, yung concern natin, mga kapatid, ilagay din po natin sa ating pong kapanahunan ngayon. Amen? Alam niyo po, pag tayo po ay nagtutulong-tulong, mga kapatid, hallelujah, mararamdaman ng mga tao na sa ating pong paligid na kakaiba yung samahang ito
yung espiritu na dumadaloy sa iglesyang ito, mga kapatid. At natutuwa kami, no? Kasi nga dito tayo kumbaga nakita ng marami sa atin na ang church ay naging abala sa mga gawain. Kaya alam nyo, yung pagiging abala, nakakahawa din yun, kapatid. Amen? Pag nakikita mo na mayroon silang ginagawa sa Panginoon, abala sila, alam nyo, nakakahawa yun. Amen? Kaya yung pagiging tamad din, alam nyo, nakakahawa din yun. Di ba, mga kapatid? Kaya kapag patamad-tamad tayo, ay, nakakahawa yun. Amen? Kaya sa atin, sipagan natin. Amen? Yung ating pong pagpapahalaga sa mga tao na sa ating pong paligid. Amen? Okay, so ang sabi pa po ng 2 Corinthians 11:28 hanggang 29, bukod sa mga bagay na iyon ay may umiinis sa akin, ito si Pablo ha, sa akin sa araw-araw, ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang nagpapatisod at ako'y di nagdaramdam? Kita nyo mga kapatid? Hallelujah. Sino dito ang nakakaranas ng mayroong umiinis sa kanya? Di ba? Si Pablo po, ang sabi dito, umiinis. Merong umiinis. Yung bang, ano bang ibang salin pa sa umiinis? Yung bang para bagang niluluko ka? Di ba? Naranasan po ito ni Pablo, pero sabi niya, natisod ba siya? Nanghina ba siya? Hindi, mga kapatid. Namagamat sa buhay na ito, sa paglilingkod natin sa Panginoon, kahit anong, alam nyo, talagang nasalaman pa kasi tayo eh. Kahit anong ingat natin sa ating pong mga pananalita, sa ating mga sinasabi, amen? Minsan, nakakasakit tayo talaga ng damdamin ng ibang tao. Hindi po ba? Minsan, di natin alam, naiinis pala sila sa atin. Amen? Ito si Pablo po, ang sabi dito, araw-araw. Grabe no? Sa atin, minsan siguro isang araw lang, o dumaan lang yung isang oras, o lumipas lang. Di ba? Nainis na kagad tayo. Pero ito si Pablo, sabi dito, nagdaramdam ba siya? Hindi, kapatid ko, sa ating Panginoon. Kumbaga, wala nang puwang sa kanya yung mga bagay na ito. Yung kanyang buhay ay inilaan niya na sa ating pong Panginoon. Kaya kita natin yung maturity po sa buhay na ito. Kaya sa isang mananampalataya, kapatid, ay challenge po na lumago din tayo, mag-mature din tayo spiritually. Amen po ba? Huwag tayong pumayag na kung kailan tayo tumatagal, kung bilang ng ilang taon na sa ating Panginoon ay wala pa rin nangyayari. What I mean, yung bang, hindi ba nag-increase yung ating pananampalataya? Amen? Yung bang, example, yung na kinurek lang tayo, no? Pinagsabihan lang tayo ng leader, sis, hindi maganda yung ginagawa mo, no? Hindi na makakabuti sa iyo. Para bagang iba na ang dating sa atin. Alam niyo po, kay Pablo, wala na po sa kanya yon. At ang totoo niyan, itinuturing niya itong challenge sa kanya para gawin niya kung ano yung kalooban ng ating pong Panginoon. Amen? Okay, so ilan lang yun, no? Isa lang yun sa indication po na tinatawag na spiritual maturity. So ano pa dito mga kapatid? Na yung mga indication na ito? Yung ang puso niya ay nag-i-encourage, no? A heart that is encouraged. Amen. So, kanina halos nabanggit ko na rin, napadaanan ko na rin. So, isa po sa spiritual maturity, yung indication na ito, siya po ay yung puso niya nag-i-encourage. Hindi po nadi-discourage. Amen ba? So, napakagandang karakter nito sa buhay ng isang Kristiyano. Kumbaga, makita mo pa lang siya, na-encourage ka na. Ibig sabihin yung puso talaga nito. Alam nyo, mayroon talagang ganun, di ba? Kumbaga, napagpala ka sa buhay niya. Ibig sabihin nyo, ang puso nito maayos sa harapan ng ating pong Panginoon. Mayroon naman para bagang ang hirap. Di ba? Kumbaga, minsan may mga pagkakataon na inaasahan mo pero hindi pala. Pero ang sabi po ni Pablo dito, mga kapatid, di ba? Dapat yung puso po ay nag-encourage siya. Kaya sabi po sa Colossians chapter 2,
Sa ating binasa kanina, verse 2, ang sabi doon, upang mang-aaliw ang kanilang puso. Amen. Palatandaan ng isang Kristiyano ay nagmamature siya, ang sabi doon, ang kanyang puso ay nang aaliw. Sabi po ng Colossians, di ba? Upang mang-aaliw ang kanilang mga puso. Ibig sabihin, nag-encourage siya, kapatid ko sa ating Panginoon. Sabi doon, sa kanilang pagkakalakip-lakip sa pag-ibig at sa lahat ng kayamanan ng lubos na katiwasaya ng pangunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay, si Kristo. Amen? At isa po dyan sa example, mga kapatid, no, na ang puso po ay, ang tibok ng kanyang puso ay makapag-encourage, makadala yung burden niya sa puso niya. Siyempre, huwag na tayong lalayo dyan, mga kapatid. Pinakamagandang pattern na iniwan natin sa atin, walang iba po kundi sa Jesus. Hindi po ba? Yung kanyang puso, mga kapatid. Kaya ang sabi po ng John chapter 14 verse 1, huwag maglumihanan ang inyong puso. Amen. Yung salitang huwag magalumihanan ang inyong puso, di ba? Nag-i-encourage ito. Amen, mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga, napakagaling ng ating pong Panginoon, yung ating pong mga kahinaan sa bawat isa. Lahat tayo ay mayroong kahinaan. Hindi tayo pariho-pariho ng mga kahinaan para mayroong pong mag-encourage po sa atin. Amen? Kasi kung pariho-pariho po ang kahinaan natin, ay wala na po magpapalakas. Kaya nga sabi ni po ni Jesus dito, huwag maglumihanan ang inyong puso. Amen? So sana ganito din ang ating pong mga babanggitin, mga mapapakinggan na mga pananalita, mga kapatid. Di ba? Yung bang pagtapik mo lang sa kanyang balikat, alam nyo po, may yon, may iba po ang dating noon. Di ba? Yung bang punong-puno siya ng problema, tapikin mo lang sa kanyang balikat, sis, kaya mo yan. Nandyan ang Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam nyo po, napakalaking impact po noon. Amen? At ito po si Jesus Christ. Ito po ang kanyang character, mga kapatid. Na i-encourage ang mga tao na kanya pong nakakasalamuha sa kanya pong buhay. Ikaw, ako, tayong lahat, mga kapatid. Ganito rin kaya tayo, kapag tayo po may mga nakakausap, nakakasalamuha ng mga tao. Amen? Kaya rin kaya natin magbigay ng mga advice sa kanila na narapat para sila din naman ay magpatuloy sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya sabi pa doon, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. No? So, example po dito na ang puso po ay nag-encourage, mga kapatid, palatanda na nagmamature siya like Jesus. Amen. Hallelujah. At hindi lamang yan, maging po si Pablo. No? Hindi tayo lalayo dito. Sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 6, mga kapatid, ang sabi niya dito, ngayon ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umiibig at sa amin ay nagbibigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa mamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso sa verse 17 at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Napakagandang karakter po ni Pablo, no? Aliwin nawa ang inyong puso. Alam kasi ni Pablo, no? Kung mayroon pong, sabihin ko nga na makakapagsabi po ng mga naranasan na kahirapan, marahil po naranasan na ni Pablo, napakarami. Kaya wala pa tayo sa kalikingkingan po ng naranasan po ni Pablo. Amen? Pero yung kanyang damdamin, lagi po sana okay si kapatid, okay si sister, di ba? Kaya ang dami pong mga sinusulatan niya ng mga iglesia na ang kanya pong hangarin hindi na po sa kanyang sarili. May mga pagkakataon na ang kanya pong mga kalagayan, minsan nandun siya nakasakay siya sa isang bangka, lumubog yung bangka, di ba? Ano pa yung natuklaw, no?
ng ulupong. Di ba? Pero hindi ang kanyang iniisip, mga kapatid, hindi po lang sa kanya pong sarili, kung paano siya mag-survive. Wow, napakagandang character. Amen. Kasi nga, sabi niya kanina, tularan niyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Ang kanyang iniisip, mga kapatid, hindi po sa kanyang sarili. Amen? Kaya makikita po natin dito, kung ikaw at ako ngayong gabi, kung talagang matured ang ating pananampalataya, yung ginagawa po ni Pablo ay i-desire din po natin, mga kapatid. Amen? Yung bang tayo, di ba, minsan yung emosyon ay hindi po maiwasan yan pag may mga problema. Amen? Hindi masama ang umiyak kasi nga mismo ang doktor ay nagtuturo at sinasabihan nga tayo na para makarelease, di ba? Pero minsan, dahil sa emosyon lang, umiyak tayo, di ba? Pero ito si Pablo, mga kapatid, yung sana, maging yung ating pong pag-iyak ay mayroon talagang kabuluhan sa harapan ng ating pong Panginoon. Like Pablo, mga kapatid, ang sabi nga kanya, nagpupumilit siya. Amen? So sa ating pong kalagayan ngayon, yung burden ba talaga? Kapatid, ngayong gabi, yung iniiyak mo ba? Yung pag-iyak ba natin? Kasama ba lagi ang Panginoon? Amen? Kasama ba yung mga tao na sa ating pong paligid na ating pong iniiyak? Amen? Kasama rin ba yung ating pamilya na ating po silang iniiyak sa ating pong Panginoon? O baka hindi na rin natin nararanasan? Amen. Kapatid ko sa ating Panginoon, si Pablo, napakagandang halimbawa na iniwan po sa atin, na maging inspirasyon po sa atin sa paglilingkod sa buhay na ito. Di ba? Sa kanyang karanasan, every time na siya ay mayroong pong pangungusap ang Panginoon na sinasabi sa kanya, Pablo, puntahan mo ang lugar na ito. Alam niyo po, ang sabi niya, isa lang ang aking naunawaan, isa lang aking naiintindihan. Sa tuwing ako'y inutusan ng banal na Espiritu, ang naghihintay sa akin ay kapigatian. Pero hindi siya sumusuko, kapatid ko, sa ating Panginoon. Sabi niya, masaya akong ginagawa kung ano yung inuutos ng ating Panginoon. Doon pa lang, mga kapatid ko sa ating Panginoon, kitang-kita mo, no, yung concern niya, yung maturity po ng isang tao. Kaya tayo rin naman, mga kapatid, sana maramdaman din natin yung nararamdaman po ni Pablo. Kasi kung ganun ang nararamdaman ng katulad natin sa kanya, yung indication po ng pagiging spiritual maturity ay nasa atin yun. Amen? Pero kung wala tayong concern sa mga tao na sa ating paligid, ay wala na tayong pakialam, ay nakakalungkot po yun. Amen? Si Pablo po, napakagandang halimbawa na iniwan po sa atin. Hallelujah. Kaya kapatid ko sa ating Panginoon, ilan lang din yon sa mga indication po ng spiritual maturity. Amen? So isa pa po, mga kapatid, no, yung indication po ng spiritual maturity, sabi po dito, a heart knit together in love with others Christian. So kaya nadaanan ko na ito. Kumbaga, alam nyo, sa buhay na ito, hindi natin po maiwasan, kahit po sa loob ng church. Kumbaga, nandito tayo, pag-usapan natin yung salitang reality. Di ba? Minsan sa buhay na ito, maging po sa loob po ng church, hindi po maiwasan na meron tayong mga kaibigan, meron tayong mas malapit sa puso natin. Aminin po natin, meron po ba? Kaya nga minsan, di ba? Halos magpalit na lang ng mukha, tama? Or yung upuan, lagi na lang kayong magkatabi. Hindi ko sinasabing masama yun, di ba? Kumbaga, ipinapakita natin na, kumbaga, sa buhay na ito, yes, concerned ka sa ibang tao, pero meron talagang tao talaga na mas malapit sa iyo. Amen. Hindi po masama yon. Bakit?
Kasi isang araw, gagamitin din ng Panginoon yan talaga na minsan may mga problema tayo na hindi naman lahat. Like for example, hindi naman lahat kung may problema ka, isa-isahin mo yung mga mananampalataya sa loob ng church. Tama ba? May mga gumawa na bang ganun? Mula doon sa unahan hanggang doon kung nasa 40 tayo, o sis, ito yung problema ko, sis. May ganun ba? Di ba parang, kung mayroon man siguro, parang ang hirap, di ba? Lalo na kapag ang usapin ay medyo maselan yung problema, I think hindi po gagawin yun. Tama? Pero mayroon po talagang tao, mga kapatid, no? Makikita talaga sa atin to, pag ikaw ay nagmamature na talaga, nakikita mo, ipinagkakatiwala mo, yung buhay mo, kumbaga, umaasa ka sa Kanya, pinagkakatiwala mo, may tiwala ka sa Kanya. Amen. Kasi nga, yung salitang maturity na sa iyo at the same time sa taong ito. Siguro sasabihin po namin, isa na dyan, natin po pagkatiwalaan sa buhay natin, sa ating spiritual na usapin. Siyempre, ang ating mga leader, ang ating mga pastor, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, napakaganda na hindi lang po dapat pastor ang ating pong turing or brother man o sister man. Alam niyo po, kung kilala niyo po si David, sa 1 Samuel chapter 18 verse 1, mga kapatid, no? Yung pag-ibig niya talaga sa kapwa mananampalataya. Si David at si Jonathan, kung kilala niyo po. Sa 1 Samuel chapter 18 verse 1, sabi doon, at nangyari nang siya'y makatapos magsalita kay Saul, na ang kaluluwa ni Jonathan ay kalakip sa kaluluwa ni David. At minahal ni Jonathan siya na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Tingnan niyo, kapatid ko sa ating Panginoon. Gaano po yung pagiging malapit nila sa isa't isa. No? Si Abraham, tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Di ba? Si John the Beloved, bagamat si Pedro ay isa sa mga leader po ng mga alagad, pero si John the Beloved, siya yung tinaguriang alagad na minahal ni Jesus. Di ba? So alam niyo po, yung character na ito, mga kapatid, ay makikita po sa isang matured na mananampalataya na may pagpapahalaga siya. Ang aking tinutukoy dito, maging sa ating pong panahon ngayon, andyan po yung ating mga leader, ang ating mga pastor, mga kapatid. Kaya sabi nga lagi namin sa inyo, pagkatiwalaan nyo lang ang church, maging po ang inyong mga leader, mga kapatid, hindi po namin kayo ipapahamak. Amen? Makinig lang tayo, sumunod lang tayo, magpapalain tayo ng ating pong Panginoon. Napakasarap po na isang samahan, hindi lamang tayo magkakapatid sa loob ng church. Amen? Kundi, sabi nga, magkaibigan din. Si David at si Jonathan ay magkaibigan. Amen? Pero mayroon din namang pagbabalanse, mga kapatid, no? Hindi naman ibig sabihin, di ba? Alam nyo kasi yung magkaibigan talagang lapat na lapat ang ano niyan eh. Damdamin yan eh. Minsan may mga, alam nyo na, yung mga sabi nga na, mga harutan daw. Di ba? So wag naman na yung dumating sa punto na para bagang yung ating mga leader ay para bagang ang turing mo parang hindi na leader. Iba yon. Nakuha yung ibig kong sabihin, mga kapatid? Na para bagang wala na yung respeto doon as a leader. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Amen? Katulad kay sa ating Panginoon, tinawag na kaibigang Abraham. Pero alam ni Abraham kung sino yung kaibigan tumawag sa kanya. Ito'y hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Nandoon yung pagpapasakop niya. Pero pwede palang maging kaibigan. Di ba? So alam nyo, makikita ito sa isang tinatawag na Kristiyanong lumalago siya, matured siya sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? So, isa pa po, kapatid ko sa ating Panginoon, no? Indication po ng maturity in Christ, in knowledge of mystery of God. So, anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Dapat mayroon siyang pangunawa, mayroon siyang kaalaman sa mga ginagawa ng ating pong Panginoon, yung salitang mystery, no? Hallelujah.
Dapat alam niya, mayroon siyang knowledge. Kung sino ba tayo, kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kilala niya ba talaga? O baka naman hanggang pangalan lang. No? So dapat kilala natin. Kaya nga sabi po ng Romans 16 verse 25 hanggang 26, ang sabi dito, at ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa payag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Natapwat na hayag na ngayon at sa magitan ng kasulatan ng mga propeta ayon sa pinag-utos ng Diyos ng walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. No? So, as a matured Christian, no, mga kapatid, dapat meron talaga tayo knowledge about God. Amen. Kaya ang tanong dyan, gaano mo o gaano natin kakilala ang Panginoon sa buhay natin? Amen? Napagamat marami pang bagay na hindi pa natin talagang totally alam sa ating pong Panginoon. Doon na lang tayo pagdating sa kaligtasan, sa salvation po na meron tayo. Gaano natin kakilala ang Panginoon? Paano ba natin tawag dito yung ipaglalaban yung ating pananampalataya? No? So doon pa lang makikita po mga kapatid na mayroon ka ng knowledge, kaalaman sa ating pong Panginoon na ginagawa sa ating pong buhay. Kaya itong ating pong ginagawa ngayon, no? Pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig, at pagsama po sa mga activities, sa mga gawain, sa labas man, alam nyo, dito pa lang nagpapakita po sa isang tao na mayroon siyang knowledge talaga sa ating pong Panginoon. Bakit? Hindi siya susunod, hindi siya gagawa ng bagay na ito kung wala siyang makukuhang benepisyo, kapatid ko, sa ating Panginoon. Amen? Kaya yung knowledge na ito, dapat nasa iyo at nasa ating lahat. No? Kilala natin ang Panginoon sa ating pong buhay habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, kapatid. Amen. At panghuli, mga kapatid, pangalawang puntos at panghuli ngayong gabi, steps to spiritual maturity. So, meron palang mga steps tayo para makita natin, makuha natin yung sinasabing spiritual maturity. Amen? At syempre po, mga kapatid, unang-una, huwag nating kalimutan yung salitang receive Christ as Lord. Hindi tayo mag-mature, syempre, kung hindi natin tinanggap ang ating pong Panginoon. Amen? So, lahat po ba ay nakatanggap na sa ating pong Panginoon? Amen? Marahil ang sagot mo ngayong gabi, bro, oo, tinanggap ko na ang Panginoon. May kasunod akong tanong, paano mo tinanggap ang Panginoon? Di ba? Steps to spiritual maturity. Unang tanong, tinanggap mo ba ang Panginoon sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Kung ang sagot mo, oo, tinanggap ko na ang Panginoon. Pangalawang tanong, paano mo tinanggap ang Diyos? Marahil ang tanong ng iba, ang sagot ng iba, mula sa puso. Which is yun ang tama. Can you say amen? Tinanggap natin ang Panginoon mula sa puso. O baka mayroong tumanggap hanggang nguso lang. Amen ba? Kasi pagka nguso lang, sa salita lang, kapatid ko, sa ating pong Panginoon, madali pong ma-detect. Madali pong ma-determine na ang taong ito talagang tinanggap niya na mula sa puso ang ating pong Panginoon. At maniwala ka, dito po magpapasimula yung salitang spiritual maturity sa kanya pong buhay. Dapat una yon. Kaya kapag ang isang Kristiyano, makikita mo pa rin sa kanya buhay, kahit tumagal na siya, bumibilang na marahil siya ng dekada, ilang taon na naglilingkod sa atin Panginoon, pero hindi mo pa rin nakakitaan ng totoong pagbabago sa kanyang buhay, baka po hindi sa puso niya
tinanggap ang Panginoon. Baka sa nguso lang. Baka sa salita lang. Can you say amen? Pero kung makikita natin na mayroong pagbabago, no? Purihin po ang ating Panginoon. Totoo yung sinasabing spiritual maturity. Makikita po natin sa Kanya. Kaya, number 1 doon, kapatid, yung mga steps na ito, dapat tinanggap niya talaga ng totoo ang Panginoon sa kanyang buhay. Kasi kung hindi tayo magmamature. Maniwala ka. Amen? Ulitin ko, madali pong madetermine yan. Madali pong malalaman na hindi talaga tinanggap ang Panginoon kung paano siya lumakad sa ating pong Panginoon. No? Makikita yan. Kaya meron tayong testimony na sinasabi. So, ano yung testimony na meron tayo? Yun yung pagbabago na nangyari sa ating pong buhay. Amen? Kaya sabi ng Colossians chapter 2 verse 6, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Kapatid, napakaliwanag. Amen? Kung paano daw natin tinanggap ang Panginoon, lumakad tayo na katulad kay Kristo. Amen ba mga kapatid? Lumakad tayo kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya di ba sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon ay maliligtas, kundi yung sumusunod sa Kanya pong kalooban. Amen? Kaya unang steps po to spiritual maturity, receive Christ as Lord bilang Panginoon and Savior at the same time ng ating pong buhay. At kapag tinanggap natin ang ating pong Panginoon, amen. So ngayon, tinanggap na. Steps to spiritual maturity. Pag tinanggap natin ang Panginoon, syempre po may pagbabagong nagaganap sa buhay natin. Tama po mga kapatid? May pagbabago po bang nangyayari sa iyo at sa akin ngayon? Hallelujah. Ikaw at ang Diyos ang nakakalam ng totoo nating kalagayan. Kaya kung tinanggap natin si Jesus Christ, pangalawang steps mga kapatid, to spiritual maturity na sinasabi po ng Bible, sabi doon, walk in Christ. Lumakad, no? Sabi nga kanina, kay Kristo. Sa papanong paraan, sa verse 7 po ng Colossians chapter 2, sabi doon hanggang 8. 7, basahin natin. Sabi doon, nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Nangatatayo sa Kanya. No? So, walk in Christ at mayroong matibay na pananampalataya. Amen. So, maliwanag ito sa atin. Nung tinanggap natin si Kristo, dapat ngayon lumalakad tayo na kasama po ang ating pong Panginoon. Ang sabi pa po ng verse 8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa magitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pangdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Ano yung word na pwede nating makuha ng mga kapatid, no, dito? Yung salitang magsipag-ingat. Amen. Bakit po binanggit dito yung salitang magsipag-ingat? Hindi po ibig sabihin na tayo ligtas na, tinanggap natin ang Panginoon, lumalagot tayo spiritual, kahit tayo lumalakad po, nakasama natin ang Panginoon, tandaan nyo po, ang kaaway ay hindi natutuwa o si Satanas na ating pong kalaban, ang masamang espiritu ay hindi natutuwa. Kaya ang yung salitang magsipag-ingat. Amen po ba? Kaya ang Kristiyano po nag-iingat. Amen. Alam nyo, kapag iniingatan natin yung ating testimony, hallelujah, lagi mong sinasabi sa Panginoon, Lord, ayaw kong magkasala. Amen po ba? Kasi nga, pag nagkasala tayo, nasisira yung testimony natin.
Amen po ba mga kapatid? Nagkakasala eh. Kaya dapat panalangin lagi natin, Lord, gusto ko yung testimony ko, makip ko, Panginoon. Ito lang yung panlaban ko. Amen? Ito lang yung panlaban natin kay Satanas. Kulang na nga tayo sa kaalaman. Di ba? Wala pang ang 50 marahil yung memory verse natin. Di ba? At least yung, sino may 50 ng memory verse dito? Di ba? At least yung ating buhay. Amen. Hallelujah. Ay kalugod-lugod sarap pa ng Panginoon yung testimony mo. So yan yung ano mo eh. Kumbaga, panghahawakan mo sarap ni Satanas. Satanas, hindi mo na ako kayang talunin pa. Ito yung buhay ko na kasama ang ating Panginoon. Lumalakad ako sa Kanya. Diba? So, pangalawa doon, no? Walk in Christ. Lumakad tayo sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya, kapatid, sa ating Panginoon, yung salitang magsipag-ingat, alam niyo po, gusto kong i-address ito lalo na sa mga matagal ng mananampalataya. Gusto natin na yung mga steps to spiritual maturity ay ma-achieve po natin sa buhay na ito. Napakalaga yung salitang magsipag-ingat. Mag-ingat tayo. Kung mayroong mang target po ang kaaway, syempre tayo po ang tinatarget ng kaaway. Amen? Gusto niyang ilayo tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Gagawin niya lahat ang pamamaraan para maalis lang tayo sa paglilingkod. Maalis ka lang sa church, gagawin niya yon. Marahil, ang dami niyan, di ba? Napag-aralan natin yan, maraming pangangaral, mga opportunity, marahil ay i-offer sa iyo at sa akin para wag lang tayong magpatuloy sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid ko sa ating Panginoon ngayong gabi, yung spiritual maturity in Christ, no? Lalo na ito sa mga mananampalataya kasi nga kailangan natin ito. Bakit maturity? Siyempre dumaan muna tayo sa pagiging sanggol muna bago talaga mag-mature. Pero tayo in-encourage mga kapatid na magpatuloy at yung ating buhay sa harapan ng Panginoon ay hindi na tayo katulad nung dati, kundi mayroong pagbabagong nagaganap na katulad kay sa buhay po ni Pablo. Amen? So sana ngayong gabi ay napagpala po tayo sa salita ng ating pong Panginoon. At ito po ang ating pong pinapangarap. Amen? Na sa bawat araw, nagmamature po tayo. Amen ba mga kapatid? Kaya ngayong gabi, salamat sa ating pong Panginoon. Tapos na po ang ating pong pangangaral ngayong gabi mga kapatid. At tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Hallelujah. At mayroon tayong first timer ngayong gabi. Si Sister Christina. Sis, kung narinig mo po ako, at salamat po sa iyong oras na nakasama ka namin sa ganitong gawain, no? Bagamat nasa Google Meet po tayo. At ang aming pong panalangin, isang araw po ay makasama ka namin at makapunta po kayo sa church. At dito lang naman po yan sa Causeway Bay. Salamat po sa oras mo na inilaan para sa ating Panginoon. At natutuwa ang Diyos na narito ka ngayon pong gabi. At sasamantalahin ko yung pagkakataon kay Christina, Marshall, magi po sa bawat isa ngayong gabi. Hindi ko alam kung saan ka kinatagpo ng ating Panginoon sa pangangaral na ito, spiritual maturity in Christ. Ay mananalangin ako ngayong gabi at lalo na kay Christina, Marshall. Ay sundan mo po sis kung narinig niyo po yung aking boses na ito. Pwede niyong sundan ang maiksing panalangin na ito. Ito po'y panalangin sa unang pagkakataon lang naman, pero sa sunod ay hindi na po, no? Sa mga first time lang ginagawa ito. Pwede mong sundan ang maiksing panalangin na ito. Parang ikaw na rin po yung nagsasabi sa ating pong Panginoon. Ito'y panalangin lang ng pagtanggap natin sa Diyos, sa ating pong Panginoon. Ulitin niyo po
kay Sir Christina Marshall ang mga katagang ito. Sabihin mo po ng ganito, Panginoon, marami pong salamat Marami pong salamat sa iyong salita na nahayag sa iyong salita. at aking napakinggan ngayong gabi. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, pagmamahal sa aking pong buhay. Ako po ay isang makasalanan mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan na aking pong nagawa. At sa oras pong ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking pong buhay. Panginoon, isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa inyong muling pagbabalik, hanyo po akong makasama. Salamat po sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Papanalangin ko si Sir Christina. Panginoon, ngayong gabi, salamat Lord sa aming kababayang ito, dakilang Diyos, sa kanyang oras na inilaan sa iyo para sa iyong salita. Salamat Panginoon, at aking panalangin sa kanya, ang aming panalangin sa kanya. Pagpalain mo siya, ingatan mo siya, dakilang Diyos, sa kanyang buhay, sa kanyang pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Ilayo mo siya sa lahat ng mga gawa ng kaaway, maging Lord sa sakit at karamdaman, ilayo mo siya, dakilang Diyos. Ingatan mo siya, kasama po ang kanyang pamilya na sa Pilipinas, dakilang Ama. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga pagpapala namin pong napakinggan at tamasa ngayong pong gabi. Salamat o Diyos, sa pangalan ni Jesus. At ngayong gabi, mga kapatid, at mananalangin na rin po ako doon sa ating pong napakinggan, no? So, hindi ko alam kung paano ka kinausap ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Gusto ng Diyos sa iyo at sa akin, tayo po ay lumago, no? Hindi po na natili lang doon sa isang level na yan, kundi gusto ng Panginoon iangat yung ating pong pananampalataya sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Nakatulad po ni Pablo, nagpupumilit siya. At ito rin ang gawin po natin sa ating pong buhay, no? Sapagkat mayroon pong gusto pang ipagawa ang Panginoon sa atin. Hindi po nagkataon lang kung bakit narito tayo sa Hong Kong at naabot ka, nakakilala ka sa ating pong Panginoon. Kapatid, mayroon pong napakagandang plano ang Panginoon sa ating pong lahat. Tumugon tayo, sumunod tayo sa kanya pong panawagan. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong pong gabi. Tinuturuan niyo kami, dakilang Diyos, na kung paano kami lumakad, Panginoon, na kasama ka. Lord, ang iyong hangarin, Panginoon, ay lumago pa kami, Panginoon, spiritual, Panginoon, na katulad ni Pablo, dakilang Diyos. Hallelujah. Na Lord, na confident siya sa kanya pong sarili. Sabi niya, tularan siya, Panginoon, katulad ng paggaya niya, pagtulad sa iyo, dakilang Diyos. Nawa, Lord, kaya rin namin itong banggitin, Panginoon, sa mga tao, Lord, na nasa amin pong paligid, Panginoon. Kaya namin sabihin sa kanila na, Lord, ang aming buhay dahil kay Kristo. Kaya narating namin, Lord, ang aming kalagayang ito. Mabanggit namin ito sa kanila. Yung aming testimony, dakilang Diyos. Alam ko, Panginoon, ito yung makapangyarihan, dakilang Diyos, na gawa, Panginoon, upang ang mga tao sa aming paligid ay makakilala rin sila. Na nakita ni Lord sa amin yung totoong pagbabago, Panginoon, na naganap sa bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, kilala niyo po ang bawat isa po sa amin. Kung ano yung totoo naming kalagayan, dakilang Diyos. Sa gabing ito, kung may nakakaranas man ng panulupaypay, panghihina, panlalamig sa kanilang pananampalataya, Lord God, ngayong gabi, Panginoon, hallelujah, ipinapanalangin ko sila. Nanalangin kami, Panginoon, para sa kanila. Palakasin niyo sila. Increase mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Huwag mong hayaan, Panginoon, na yung apoy na sa kanilang puso ay kukunin pa, Lord, ng kahoy. Narito kami, Panginoon, bilang magkakapatid, isang pamilya sa iyong harapan. Hallelujah, God, katulad ni Pablo, yung concern niya sa mga tao na sa kanyang paligid, ganun din ang ilagay mo sa amin. Mahal namin, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ayaw namin, Panginoon,
na mayroong malalagas sa iyong iglesia, dakilang Diyos. Mawala sa pagdilingkod, kundi ang aming panalangin, Panginoon, magdagdag ka pa ng marami pang mga kaluluwa, dakilang Diyos. Idako mo, Lord, sa iyong iglesia. At Lord, narito kami. Nais naming magpagamit, Panginoon, upang ang mga taong ito, Panginoon, makakilala rin sila sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon, ngayong pong gabi. At pagpalain mo, Lord, ang narito, hallelujah, ang mga nakikinig ngayong gabi, dakilang Diyos. Marami pong salamat, O God, sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. God bless, mga kapatid. Bro, ano ka ba? Praise God. Salamat. Totoo yan, mga kapatid. Kaya ang Diyos lamang ang ating mapagkukunan at ang lahat ng paglago ay nagmumula sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan niya. Amen? So kaya yan din ang dahilan na meron tayong pananagutan. Amen, na gumawa at ang pagpili natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya habang sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, gaya ng ating narinig, doon tayo lalong pinalalago. So kaya biyaya yan, mga kapatid. Magiging epektibo tayo sa lahat ng bagay ng buhay na ito kapag pinahintulutan natin na gumalaw sa buhay natin ang banal na Espiritu. At tunay na tayo tutulungan na lalo pang malaman at makilala nating lubos ang Diyos sa buhay natin. Amen? So kaya ang buhay na ito ay mahiwaga. Sabi nga, ang hiwaga ng buhay, hindi natin masusumpungan liban na tayo lumago spiritual. Kaya masusumpungan natin to kay Christ. Amen? Kaya magpatuloy lang tayo. Gawin lang natin lang ang pinakamabuti. Amen. So kaya salamat, narinig natin ang mga pagtuturong ito sa atin. Amen. So kaya makakatulong po ito sa atin. Amen. So kaya minsan pa tayo ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Naniniwala ko na ang lahat ng ating narinig, mga kapatid, ay ito ay pagbungahin palalo ng Panginoon sa atin. Ito mas lalo ay lumago pa tayo spiritual. Amen. So sa mang area ng ating buhay. Amen. So kaya minsan pa tayo manalangin at angkinin natin ang ginawa ng ating Panginoon. Amen. So kaya minsan pa, purihin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat. Salamat sa mga katuroang ito na ang paglago espiritual ay isa sa pangunahing kailangan namin, lalo pa upang, O Diyos, kami makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Tulad ng aming Panginoong Hesus, Lord, ang katangian mo ang siyang aming maging katangian sa araw-araw na aming ginagawa. Na lalo pa kaming makapagbigay ng kaluguran para sa iyo, ikaw ay mataas sa buhay namin. Habang ginagawa namin ito, ay nagbubunga kami, O Diyos, sa amang area ng buhay na ito. Na tunay na ito yung pangako mo upang lalo makita at kami maging epektibo lalo sa amang kami yung gamitin anuman ang plano o purpose mo para sa aming buhay. Salamat, inangkin namin ang ginawa mo sa gabing ito na kami pinagpala mo ng iyong salita, Panginoon. Lord, ilagay mo lalo ito sa puso ng bawat isa, manariwa ito, Lord, sa aming mga buhay, na lalo itong aming magawa, maipagpatuloy sa bawat isa po sa amin. Ingatan mo ang bawat isa ngayong gabi sa pagtulog, sa araw ng bukas, bigyan mo po kami ng kalakasan sa buhay ng bawat isa at pabor sa aming mga trabaho kasama na maging ang aming mga mahal sa buhay. At amin ding panalangin sa ilang mga kapatiran na may mga karamdaman, sa iyo namin ito ipinagkakatiwala at inaangkin ang buong kagalingan himala sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming pong salamat. Binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba at maingat naming inaangkin na ang ginawa mo sa gabing ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen.